Miss na rin kita, Ikay. Bakit naman si Ikay ang naisip mo? Alam mo naman na close ko rin na friend si Ikay, di ba? Ito na lang kilala ko kayong dalawa. Kasi kung hindi, baka nagselos na ako ngayon. After so many years, makakasama ko na ulit ang isa ko pang anak, my lovely daughter, Miss Erica Balboa. May I have this dance? Bilang future stepmom ni Ikay, pwede bang kausapin mo naman si Emil at saka si Rose? Sabihin mo sa kanila, tigilan na nila si Basti. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Ikaw si Junior. Anak ka namin. Mga gate crashers siguro kayo, no? Halika na! Sabay din tayo! Akala ko nung una, guess sila ni Tito Victor. Nag-claim sila na parents ko daw sila. These people will tell you all sorts of stories. Wag na wag kang maniniwala sa kanila. Oh, saan ka nanggaling? Ang tagal mo. May nangyari kasi inside the house, eh. But it's been fixed na. Nakita ko si Basti kasama si Roxanne. Parang may something silang dalawa. But how can we be best friends with Basti's new girlfriend? Well, maybe Roxanne doesn't know. I think alam ko na kung paano ako makakaganti kay Hiro at Ikay. Sige, doon na muna ako, ha? Uy, dumating na si Basti. Nagmamadali ka na umalis. Eh, yung ibang bisita kasi ni tatay, kailangan ko lang asikasuhin doon. Walang nag-aasikaso eh. Sige. Wait lang! Before you go, may idea ko. The next time we go on a date, I'll bring one of my male friends para may date si Ikay. Then double date tayo. Eh, Roxanne, baka naman maniac or psycho yung makuha mong blind date for Ikay, ah. Ang overprotective mo naman. Hindi, sige, pahig na ako. Tawagan mo na lang ako bukas para pag-usapan natin yung blind date. Sige. Parang tinatawag na ako ni tatay. Sige. Sige, ah. Paig naman pala si Ikay. Sorry I took so long. Yung medyo here na. Kilala ko po ba kayo? Oo, kilala mo kami. Hindi mo lang kami natatandaan. Pero kilala mo kami. Sino po ba kayo? Kami mga tunay mong mga magulang. Ikaw si Junior. Anak ka namin. Anak ka namin. Oh, Basti. Aga-aga, ba't ka? Naalala ko kasi yung mga gate crasher kagabi. The ones who claim to be my parents. Bait naman sila siya, di ba? Tinulungan ka pa ng babae sa sugat mo. Nangihinayin ako, eh. Hindi ko kasi sila napigilan makaalis. Dapat sa kanila lang makulong, eh. Basti, don't say that. Bago mo sabihin yan, kausapin mo na sila. Hindi mo alam nagsasabi sila sa'yo ng totoo na sila talagang biological parents mo. The more nga that they should suffer, eh. Dapat sa kanila pagbayaran nila yung pag-abandon nila sa akin. Alam mo, dapat kausapin mo muna sila. Dapat alamin mo muna ang dahilan kung bakit nila nagawa yun. Take my case. Noong una, galit na galit ka sa akin. Kasi hindi mo alam ang buong kwento. Kausapin mo muna sila, Basti, tsaka ka mag-desisyon kung tatanggapin mo sila o hindi. Victor, sigurado ko sina Emil at Rose yung nakita ni Basti kagabi. Sila lang naman yung dalawang may gustong umakin kay Basti eh. Well, don't worry. Pinablatter ko na sa mga pulis. And kukuha na rin ako ng bodyguard para kay Basti. That's not even good enough. Hindi ako magkaka-peace of mind kung ganun lang yung gagawin mo. Hindi ako titigil at hindi ako matatahimik hanggat hindi nila tinitigilan ng pag-claim dun sa anak ko. Why don't you talk to Ikay? Oh, bakit naman nadamay ang anak ko dito? Kasi di ba close siya kina Emil at Rose? Can you please tell Ikay na kumbinsihin yung mag-asawa na tigilan na si Basti?
Well, alam mo, sa tingin ko, hindi na kailangan pang madamay ni Ikay dito. And besides, para na rin yung mga magulang yang sina Emil at Rose. Siyempre, as a father, ayoko naman maipit si Ikay dun sa mag-asawa. Get my point? As a father, to Ikay. O Yeah. paano, hahayaan mo iharas na lang kami dalawang mag-ina nung dalawang yon? Relax, Marisa. Chill. Bakit naman ganon? Ang tagal-tagal ng resulta, maghihintay tayo ng ganong katagal. Pero Pangga, confident ako eh. Pati di bang magiging resulta? Kalma lang, Mare, kalma lang. Di ba may kasabihan na huwag munang magbilang ng sisiw hanggang hindi pa pisa ang itlog. Dahil baka ang itlog, gawing itlog ng maalat ng may-ari. Ha? Ikaw talaga, Mare, kung ano nung pinagsasabi mo. Basta tayo, Pangga, dapat manalangin na lang tayo na sana si Hiro maging anak natin. Sana nga, Pangga. Pwede na munang kumain tayo? Gutom ka, Mare? Oo, nagugutom na ako eh. Pero naman itong si Kumare malibang-libang. Kaya tayong balot. O, sabi ko na nga ba, may kinalaman yung itlog na pinagsasabi mo eh. Wala! O sige, pugo. Nasundan mo ba sila? Meron ka ba idea kung anong plano nilang gawin? Opo, ma'am. Kanina nanggaling po sila sa isang ospital at nagpa-DNA test po sila. Ganun ba? Sige, salamat ha. Papatawag na lang kita pag kailangan kita. Yes, ma'am. Sige po. Salamat, Hiro. Ikaw talagang knight in shining armor. Wait. What's bothering you? Kanina ka pa lutang. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte kay Roxanne. Sobrang bait kasi niya eh. At sobrang magkasundo kami. Last week nga, pinagtanggol pa niya ako kay Belle. Feeling ko talaga nakahanap na ako ng bagong season. Oh, yun naman pala eh. Bakit parang imbis na masaya ka, at ang lungkot mo? Kasi naman, nagigilty kasi ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na may history din kami ni Hiro. Ngayon, pakiramdam ko tuloy, magsisinungaling ako sa kanya. Kung ako sa'yo, sabihin mo na kay Roxanne yung totoo. Kasi I'm sure hindi naman niya mamasamain yun. Kasi pag mas pinatagal mo pa yan, baka mas interpret pa niya. Tapos baka mas lalong masira yung trust niya sa'yo. Yung waist, 25. And then yung hips, yun na. 36. Hi, Roxanne. Remember me? Oh, Belle. Pwede bang mamaya ka na magpa-fan sign? Medyo busy pa kami. You're so funny. If I were you, you should be nice to me because I'm only doing you a favor. I didn't ask any favors from you. Well, then, consider this as an act of generosity. Naaawa kasi ako sa'yo. Sobrang clueless mo. Harap-harapan ka ng niloloko ni Ikay, pero wala ka pa rin alam. What do you mean? Yung schism na pinagtatanggol mo, isa siyang ahas. Aagawin lang niya yung boyfriend mo. Actually, you know what? I'm with someone new now. Thank you, Hiro. Ikaw talaga ang knight in shining armor ko. May something ba kayo ni Basti? Kaya ba siyang peg mo para kay Hiro sa Diary of Your Queen Bee? Ikaw dapat si Katie. Sa itsura kong to?
Hindi. First time pa lang namin nag-meet na lang ko na yun. Para talaga kami sa isa't isa. Excuse me lang ha, Roxanne. Ay, sa'yo. Patay na kami ni Basti. Buti naman para wala nang mangungulit sa akin. You're really a true friend, Ikay. True sis-up tayo. Wishes do come true. Dahil ang love story ni Katie at ni Hiro, nagkatotoo na. Kami na ulit ni Basti. Miss na rin kita, Ikay. Ikay? Bakit naman si Ikay ang naisip mo? Alam mo naman na close ko rin na friend si Ikay, di ba? Kami ni Label? Hindi. Hindi naman si Zam ang turing nila sa akin. Palagi nga akong binubuli nun eh. Hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mangyayari sa atin yan. Kasi mabait ka naman sa akin. And alam kong hindi ka naman gagawa ng bagay na makakasakit sa akin. So, si Zam's tayo forever. Nagkwento na si Ikay tungkol sa mga antics mo. And hindi mo ako mauuto. Alam kong sinisiraan mo lang siya. If you want, I can give you proof. Hindi ako interesado. Pwede bang umalis ka na lang? Kung wala ka na ibang sasabihin. Huwag mo na akong guluhin. Margo, ituloy na natin. Wait. Here, just in case you change your mind and gusto mo nang malaman kung ano yung totoo. Well, I'll just leave it. Roxanne? Roxanne? Margo? Oo, Ikay. Saan si Roxanne? Kanina po umalis. May pupunta doon si Sir Basti. May rehearsal ba kayo? Wala, may importante lang sana akong sasabihin sa kanya. Sige, salamat. Oh, Ikay. Hiro, akala ko kasama mo si Roxanne. Hindi, may lunch nga kami today. Kaya nga ako nandito para sunduin siya eh. Basti? Are you? Pa naman na lobat. May charger naman siguro siya dito. Hindi ko na makakontakt yung cellphone niya eh. Saan pa kaya nagpunta yun? Ikay. Pagka-positive ang result at anak mo nga si Hiro, mag-celebrate tayo. Ako ang videoke. Ako ang bahala. Ikaw sa pagkain. Mare, parang ang sasabog ng dibdib ko eh. Kinakabahan ako. Sana nga maging pabor sa amin yung magiging resulta. Ayan, si paring Emil, siya nang bahalang Tatanungin ko makipag-usap. Dali. Andyan na ba yung resulta? Kukunin sana namin yung DNA result. Sa pangalang Sandoval. Sulit lang po. Sir, kunin ko lang po yung result at tawagin ko na rin po si Doc. Sige po.
I knew it. Lalapitan mo rin ako. So, are you ready to see the proof? I'll just show it to you. Enjoy! Uy! Ikay. For you, my queen bee. Nine-nine ng shining heart. Mukha kasing ninanadya itong pangit na to eh. Miss, hindi porket maganda ka, pwede mo na light-lightin si Ikay. Kahit hindi siya mukhang beauty queen o artista, siya pa rin ang pinaka-mabait, pinaka-thoughtful, pinaka-funny at pinaka-malambing na babae na kilala ko. Kaya kapag sinagot ako ng babaeng pangit sa paningin mo, asahan mo akong magiging pinakamasayang lalaki dito sa San Martin. Halika na nga! I told you. Mr. Sandoval? Opo, Doc. Dok, ano ang resulta? Mr. and Mrs. Sandoval, base po sa examination, hindi po nag-match ang resulta ng DNA. Dok! Hindi ko totoo yan! Hindi ko totoo yan! Mare. Mali ho ito! Mare. Dok! Dok, baka nagkakamali ho kayo! Excuse me po. Dok, baka nagkakamali lang kayo! Mare! Mare! Dok! Binasa lang naman ni Doktor yung resulta. Hindi totoo to! Mare! Hindi totoo to! Hindi totoo to! Anak ko si Hiro! Anak ko si Hiro! Pangga! Minahon ka! Gumawa ka ng paraan! Gumawa ka ng paraan! Matagal ako naghintay! Matagal ako naghintay! Lahat ako kasinungaling! Pangga, makinig ka! Kasinungalingan ko! Kasinungalingan ko! Mare! Baka kung ano mangyari sa'yo! Hindi ko kaya tanggapin to! Hindi ko kaya tanggapin to, Pangga! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Roxanne. Kanina ka pa namin hinahanap. Bakit kaya nagsikreto sa akin? And I trusted both of you. Lalo na ikaw, Ikay. Akala ko ba sisab kita? Pero pinagmukha mo na akong tanga. Mali ka nang iniisip, Roxanne. Hayaan mo muna akong magpaliwanag. Ano i-explain mo, Ikay? Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Basti. Ano? Magsisinungaling ka ba? Pareho kayong maloloko, pinagkakitaan niyo ako! Hindi yan totoo, Roxanne. Roxanne, that wasn't our intention. Please, Roxanne. Just believe me. Makinig ka muna sa amin bago ka maniwala sa taong hindi mo naman kakilala. What? Me? Ako lang kayang totoong concerned kay Roxanne dito. Hindi tulad sa iba dyan.
fake sism. Nangaagaw lang ng boyfriend ng my boyfriend. Uy, Bel, totoo ang pagkakaibigan namin ni Roxanne. Talaga? Kung totoo, sana hindi ka nagsinungaling sa akin, Ikay. Oh well, she said it. So I guess my work is done here. Bel! Ikay! Bel! Don't touch me! Hindi mo pa ba ako titigilan, Bel? Ang layo-layo ko na sa'yo. Ibang-iba na ang buhay ko, pero ikaw pa rin ang panggulo. Bakit ka ba ganyan? Hindi mo ba ako papatahimikin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Malaki, Ikay. Basta naiirita ako sa buong existence mo. Ang pangit-pangit mo, hindi ka naman matalino. Pero bakit mahal ka pala ng lahat ng tao? Si Yaya Presi, si Basti. At ang kapal talaga ng mukha mo. Nakiki-it girl ka pa kay Roxanne. Ikay, you don't deserve any of this. Hindi ko din deserve to galing sa'yo, Bel. Tinutuo ko ang pagiging best friend sa'yo, pero inutuo mo lang ako. At ngayon na may totoong kaibigan ako, sisirain mo pa kami? You wanna know why? Because I don't want to see you happy. Because it reminds me of everything that I want but couldn't have. Tandaan mo yan, ha? So you don't have to ask me again kasi ayoko nang paulit-ulit. Roxanne. Roxanne, please. Believe me. This wasn't my intention. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, nagka-amnesia ako. Hindi ko na talaga ma-explain sa'yo kung anong nangyari sa akin noon. Kung saan ako napunta, kung anong nangyari sa akin doon sa San Martin. Naging kayo ni Ikay doon. Diba? I'm really sorry kung nasaktan ka, Roxanne. Pero hindi ko lang talaga masabi sa'yo kung ano nangyari sa akin because wala akong maalala. Si Ikay na nagsabi sa'yo mismo. Si Hiro ang first love niya. Hindi si Basti. Kaya nasasaktan ka ngayon. Baka dapat hindi muna tayo maging close. Wala naman tayong ginagawang masama, kaya dapat hindi tayo mag-iwasan. Para madaling sinabing totoo yung hinala niya. Hindi kasi ganun mag-isip ang babae. Kailangan patunayan natin sa kanya na nakalimutan na natin yung dati. Akala ko kaibigan kita, Ikay. Sinungaling ka sa akin. Naglaruan mo pa ako. Sism, ano ba yan? Parang di naman tayo close. Gusto mo dalawin kita dyan? I can help you get over what Basti and that Iki-Ikay did to you. Don't tell me naguguluhan ka pa rin. Namili na nga ako before. Pero bakit ganun? The more na dapat nga kalimutan ko na si Ikay ngayon, mas lalo lang siyang sumisiksik niya. Nag-text po si Miss Roxanne. Hindi daw po siya makaka-attend. Ha? Huwag po kayong magalit kay Roxanne. Ito po yung may kasalanan. You better fix this, Ikay. Alam kong mahirap intindihin, pero nung bumalik si Basti, tuluyan nang nawala si Hiro. Magkaibigan na lang kami dahil alam kong sa'yo siya. So may feelings ka pa nga para sa kanya.